The statement of the Vice President is a statement in the performance of self-defense under the principle of right against self-preservation. Sinasabi niya yun, kailangan mo nang may umatake sa kanya bago gawin yun. Iba yun kasi ang nagsasabi na umatake sa kanya, ang speaker ang nagsalita. Si Vice President ang nagsalita na kailangan mo nang may threat sa buhay niya, atakihin mo na siya bago gawin mo yun. Kailangan kasi ang condition direct sa tao, sa listener, hindi direct sa speaker. So in this case, sino ba ang dapat atakihin bago gawin yon sa listener? Ang speaker. Meaning the speaker is the Vice President. In this case, hindi. So hindi yan covered sa principle ng grave threat under the revised penal code. Ilan sa kanilang natalakay doon ay iyong hiling na baka pwede mauna ang direktor ng NBI na si Melvin Matibag dahil meron pa siyang gagawin na sa abroad, no, na pagdalo niya, and doon naman sa pagtalakay sa grave threat do umano na nagawa ng pangalawang Pangulo. Makakasama natin ngayon sa talakayan si Attorney Mark Tolentino. Attorney Mark, maayong hapon. Bati ka muna. Maayong hapon sa lahat po ng mga followers natin sa SMNI, yung mga kaibigan po natin. Thank you for having me here. Opo, kasi ang sinasabi, Attorney, wala this week yata na mag-witness itong si NBI Director Matibag. Kanina, hiniling na baka pwede siyang mapaaga. Ito rin yung naging liham ng ni Director Matibag doon yata sa impeachment court or sa prosecution ata. No? Para sa iyo, Attorney, okay ba itong mga ganito? Nakalatag na na meron ng mga schedule ngayong araw na ito. Si Regional Director Lotok, tapos bukas si Attorney Zuleika Lopez, si Bello naman sa Wednesday. Naghanda ang mga impeachment Senate Judge, tapos Senator Judge, at ito pong depensa rin. Ano masasabi niyo po rito? Discretion kasi yan ng impeachment court kung papayagan yung hearing ni Director Matibag. But for me, kung ituloy kasi ang hearing, for example, ituloy tapos iba yung i-presenta ng mga witnesses, unfair naman yan sa defense na naghanda na mag-i-presenta yung witness, tapos iba yung witness na pupunta. So, but depende yan sa discretion yan ng impeachment court. Opo, dito naman tayo sa medyo mainit din yung debate rito, Attorney, doon sa grave threat. Pero una ko munang tanong, ang grave threat ba, kung merong nagawa ang pangalawang Pangulo, ay kasama sa impeachable offense? Hindi, kasi very exclusive kasi ang impeachable offense. Ano yung nakalagay sa impeachable offense? Yung tinatawag na culpable violation of the Constitution, bribery, other high crimes, yung treason, graft and corruption. So, pinakamalapit doon na definition sa yung grounds for impeachment, yung other high crimes. So, ano yung mga other high crimes? Kung basahin mo yung mga batas, walang explanation ang other high crimes. But in basic, other high crimes, yun ang mga murder, rape, drugs, plunder, yung mga non-bailable offenses. Ang tanong, kasama ba doon ang grave threat? Very clear. Ang grave threat kasi, ang penalty dyan, up to 6 years imprisonment lang. So, actually 6 months nga lang yan eh. Pero pag cybercrime na involved, up to 6 years imprisonment. So, mababa lang na kaso dapat ang grave threat. Sa impeachment court ba dapat ito harapin ng dapat doon lang yan sa MTC. MTC lang dapat iharapin yan kung may probable cause ba or may pinatawag na prima facie evidence with reasonable certainty of conviction. Hindi sa impeachment court kasi hindi naman yan impeachable offense ang grave threat. Opo. Meron kang nabanggit din kanina bago tayo umere, Attorney, doon sa nababanggit mo. Kanina nababanggit din, tinatanong din yung pag-commit ng grave threat. Tinanong ba, meron bang condition ito, Attorney? Ang grave threat, may tinatawag na condition, may tinatawag din absolute or unconditional grave threat. Ang example ng unconditional grave threat, I will kill you, papatayin kita. Yun ang tinatawag na grave threat. Papatayin kita, absolute grave threat yan. Ang tinatawag naman na conditional grave threat, yan for example na i-withdraw mo yung kaso na yan, kung hindi, papatayin kita. So you're compelling somebody to do something, otherwise, papatayin mo siya. Okay?
I-withdraw mo yung kaso, kung hindi, papatayin kita. Conditional grave threat. So ano ba yung sinasabi, allegedly na sinasabi ni VP Inday Sara? Sabi niya, nag-hire daw siya na ng mga ng tao na papatay sa presidente, vice president, presidente, Senate Speaker of the House, First Lady, kung may mangyaring kung papatayin siya. So, ang tanong diyan, yung word na ginamit ni Inday Sara, kill them if they will kill me. Di ba? Kill them, in layman's term, kill them if they will kill me. So, yan. Ang speaker, si VP Inday, ang nagsasalita, is not threatening another person. Hindi siya nag-threaten another person. Actually, it is a condition on a being attacked first. So, condition yun na atakehin mo na siya. So, it means yung statement niya is purely on self-defense. Self-defense yun. So, hindi yun to coerce someone to do something, otherwise may mangyari sa kanya. Hindi yun. Kailangan kasi may mangyari muna sa Vice Presidente bago gawin yan. So it means yung statement ni Vice President is a statement of self-defense. It means a statement na kailangan may atake muna sa kanya bago gawin yan. Allegedly, sinasabi niya, may ataking gagawin sa kanya bago mo gawin yan. So it's not a coerced statement or to intimidate the listener na dapat gawin yan, otherwise may mangyari sa kanya. Hindi yun. I repeat, iba yung withdraw the case, otherwise I will kill you. Ang ibig sabihin, kailangan mo nang i-withdraw ang kaso, otherwise baka papatayin siya. Yun yan, ha? Withdraw the case before or otherwise I will kill you. Iba yun sa kill them if they will kill me. Yung statement na yan is a statement of self-defense. A statement na dapat may mangyari muna sa Vice President bago gawin yun. And that is not the element or that is not the definition of grave threat under the revised penal code. Tsaka yung pinaka-konteksto kung bakit nabanggit na bigkas ito ng pangalawang Pangulo Attorney, parang kung papakinggan mo kasi dito sa panig ng prosekusyon, nandun lang sila sa sinasabing Limited. banta eh. Limited ang definition nila Hindi ng grave oo. threat. Oo. And second, assuming na sinasabi niya yun, assuming na threat yung sinasabi ni Vice President, may tinatawag tayong crime against passion. Bugso ng damdamin. Masabi mo yun kasi nagalit yata siya, umit yung ulo niya kasi sa nangyaring sa sitwasyon na yon. So kailangan may buong konteksto ng video na yan. So possible kung may kaso, other light threats. Hindi siya grave threat. And other light threats is also not available or not an impeachable offense. But I have to repeat, kill them if they will kill me is not a condition required under the revised penal code. Ang condition kasi na sinabi ng revised penal code, kailangan yung condition na yan ang mag-coerce or mag-intimidate na isang tao para pilitan siyang gawin yun. Ito, may na-intimidate ba yung sinasabihan niya na kill them if they will kill me? Na-intimidate ba? That's why kailangan niyang patayin yung isang tao kasi na-intimidate siya? Wala. Kasi the statement of the Vice President is a statement in the performance of self-defense under the principle of right against self-preservation. Sinasabi niya yun, kailangan mo nang may umatake sa kanya bago gawin yun. Iba yun kasi ang nagsasabi na umatake sa kanya, ang speaker ang nagsalita. Si Vice President ang nagsalita na kailangan mo nang may threat sa buhay niya, atakihin mo na siya bago gawin mo yun. Kailangan kasi ang condition direct sa tao, sa listener, hindi direct sa speaker. So in this case, sino ba ang dapat atakihin bago gawin yun sa listener? Ang speaker. Meaning the speaker is the Vice President. In this case, hindi. So hindi yan covered sa principle ng grave threat under the revised penal code. Matatandaan natin, sa last week ng trial, sa day 3, kung di ako nagkakamali, nabigyan ng pagkakataon ang Defense Counsel na magkaroon ng closing remarks. Sabi dito, kino-quote natin si Attorney Vinluan na attorney. Sabi niya dito, when VP Sara uttered those words, she was not responding as Sara Duterte, the Vice President, but Sara Duterte, the wife, mother, daughter, and sister
who only sought to protect her own and her family members' lives. Oplan Romanov is in place and the threat against their lives is real. VP Sara became the target of unauthorized intelligence and surveillance operations by government operatives that exposed her family to high-level risks and security threats, thereby causing intense trauma and uncontrollable fears. Her homes in Davao and Manila were profiled, and this is proven by classified gazing reports. Her trusted security personnel were removed. Her schedule of official functions, like the one in Naga, was leaked by intelligence agents, and her security was heavily promised. So kumbaga, ito yung mabigat na mga possible na mga dahilan sa mga nakalipas na nadagdagan pa during that time na parang iniipit daw yung kanyang chief of staff, si Attorney Zulaika Lopez, during sa mga pagdinig doon sa Camara Attorney. Kaya possible na ito na yung parang naipon na ba? Oh, tama yan. Kaya So, yung sinasabi ni Vice President, it's a statement of a future attack against her. Not a attack against the one na inutusan niya na gawin. Kailangan kasi na pag gumagawa ka ng grave threat, kailangan ang kondisyon na yan is it will coerce or intimidate yung inutusan. Gawin mo yan. I-withdraw mo yung kaso na yan. Kung hindi, papatayin kita. So, yung sinabihan niya, yun ang ma-intimidate, yun ang ma-coerce. Dahil sa intimidation na yan, mapilitan siyang patayin yung isang tao. Gawin mo yan, i-withdraw mo yung kaso, kung hindi, papatayin kita. That is conditional grave threat. Pero sabihin mo na, kill them, if they will kill me, that is only a response to a future attack in the exercise of self-defense. Opo. At ang narinig natin dito sa pangalawang witness sa attorney at saka yung sa unang witness, wala itong mga nabanggit natin kanina. So kumbaga kung mag-iimbestiga ka ba, halimbawa, inimbestigahan nila yung video, hanggang doon ka lang ba sa video? Hindi, Hindi mo kailangan ba kukunin yung ano ba ang pinaka nito, mga previews, mga history nito na pwedeng dahilan kung bakit nabanggit ito? Sa part ng NBI? Kailangan kasi yung mga NBI, hindi pwede robot lang na parang AI, na kung ano, kailangan kasi may damdamin din, may emotion din, na bakit nangyari ito, anong history nito, ano yung buong video dapat alamin nila, and bago yung buong video, yung circumstances beyond the video, na yung video na palagi nilang ginagamit na ebidensya. Kasi yung grave threat, for me, that is not an impeachable offense. Granting it is an impeachable offense, hindi din matatawag na grave threat yung ginagawa ni Vice President. Kasi that was only a response of a future attack against her. It is not an attack against yung inutusan niya, yung allegedly na inutusan niya. Kasi I repeat, withdraw the case, otherwise I will kill you. Okay? Hindi yun ang sinasabi. Ang sabi ni Vice President, patayin mo sila kung patayin nila ako. A statement of self-defense. And that is not a crime. In fact, ang self-defense per se is justified circumstance. Kung may napatay ka isang tao in defense of yourself, hindi yan crime, justified yan. How much more na isang allegedly grave threat but only a response to a future attack against the speaker, against the Vice President, is the one speaking eh. So that is not grave threat. So kailangan kasi itong mga senator judges natin, kailangan malaman nila ano ba talaga ang definition ng grave threat under the revised penal code. Dapat hindi lang sila makikinig sa yung NBI agent, kasi halata na yung NBI agent parang dahil sa daming tinatanong, hindi nila na alam ang the basic of the definition of grave threat. And that is tinuturo kasi yan sa Criminal Law 2 ng law school. So baka nakalimutan na niya, hindi na sila practice. That's why binabasa natin, ano ba yung tinatawag na conditional grave threat. And that is not a conditional grave threat yung sinasabi ni Vice President. Kasi bakit?
it is only a response of future attack against her, not against the one ordered by her to do the killing. Maliban sa grave threat, inciting to sedition din daw, attorney. Sabi pa, assuming inciting to sedition, is inciting to sedition an impeachable offense? Kung hindi an impeachable offense, walang jurisdiction ng impeachment court. Very limited lang kasi ang grounds na impeachment. I have to repeat that. Culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, other high crimes, bribery, graft and corruption. So, yun lang ang mga ang tinatawag na grounds for impeachment. Nandun ba ang inciting to sedition? Hindi. Nandun ba ang grave threats? Hindi. So it means walang jurisdiction ang impeachment court. Dapat mag-file sila, doon sila mag-file sa piskalya, and kung may grounds ang piskalya, pwede nila iakyat doon sa proper court. Meron pa, attorney, ito pong yung investigasyon, nabanggit nga natin kanina, dapat nagkaroon ng konteksto maliban doon sa video, yun pang mga history na ibang na posible. Kailangan broad. Nakita mo ba na parang medyo kulang yung investigation? Kasi tinanong din totoo bang may hinire na? Tapos sabi ng witness, ang kanilang pinuno na mismo ang magsasagot dito. Hindi ba ito magiging saklaw kung ikaw ay nag-iimbestiga ng isang bagay, lahat na ng anggulo ay titingnan? Kung hindi alam na nag-imbestiga, how much more? Walang alam din ang boss nila. Kasi hindi naman ang director ang nag-imbestiga dyan eh. May mga tao talaga sila nag-imbestiga. May head assigned sa isang kaso na yan, assigned sa isang kaso. Hindi naman mismo ang NBI director ang nag-iimbestiga. Siya lang ang tag-supervise ng lahat ng mga tao doon sa NBI. So kung walang alam yung assigned na NBI agent sa isang kaso, much more na walang alam din ang NBI director. Oo, kasi dito natin makikita. Kasi ang NBI, hindi naman dapat maging one-sided talaga. Yung lahat yan. Hindi yung mga akusasyon Kailangan lang. both side. Balance. Hindi lang, lahat ng angle dapat nila iimbestigahan. Hindi lang pwede mag-focus sila sa kaso na because may instruction sa kanila na idimanda na si BP Sara. So, doon sila mag-focus. Hindi pwedeng ganun. Kailangan tingnan nila ibang side sa dito na side, kabilang side, tingnan nila, pakinggan nila kung may basihan ba talaga sa pag-file ng kaso. Opo, doon sa mga narinig natin na attorney, yung bigat ng testimonya, present na ba para ito'y mabigyan ng pansin ng mga senator judge natin, attorney? Nung nakita natin ngayon yung mga statement ni NBI, Attorney Lotok? Jeremy Lotok. Lotok, parang mahina. Parang mahina ang... Yes, I have to appreciate yung mga effort ng mga lawyers, both side. Lawyer ng prosecution, kasi trabaho naman talaga nila na to prosecute. Ma-private prosecutor man yun, ma-public prosecutor. Ang itong namang defense, trabaho naman nila na depensa ng kliyente nila. So, wala akong problema sila, magaling sila lahat. But dito naman tayo sa witness. Ang witness, walang... Attorney. Oo. Bago ka lang magpatuloy kasi mamaya meron pa tayong post-show. Parang nag-uumpisa na ata. Balik ang Senate impeachment trial po, mga kapartner. Balikan natin dyan sa Senado.